Yan. Hello everybody. Kumusta po ang lahat? Hallelujah. Kumusta po ang bawat isa sa atin sa oras pong ito? Nawa po ang bawat isa, ang lahat po sa atin ay nasa mabuti pong kalagayan. At wala pong mga sakit karamdaman. At nasa maayos na pangangatawan. Ang lahat po ba ay naghapunan na? Dito po sa Pilipinas ay time check natin 7:06. Hallelujah. Magandang tanghali po sa ibang bansa sa naaabot po ng broadcast na ito. Kumusta po ang mga taga Italy sa aking mga kapatid? Sa iba pong mga kapatid natin sa Italy, sa Japan, hello Sister Nora, sa Marianas Island, kina Sister Ruth, Sister Veron, sa mga kapatid natin sa ibang bansa pa na sino pa bang nasa ibang bansa natin mga kapatid. Marami pa, mga taga Saipan, hallelujah, at sa ibang panig ng daigdig. At syempre dito sa atin po sa Pilipinas. Isang magandang hapon, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Kayo po ba ay nakapaghapunan na? Nakapagluto na po ba ng hapunan? O kasalukuyang naglilinis ng mga pinagkainan? Naglilipit ng mga pinggan? O ngayon pa lang nagluluto? O ngayon pa lang kumakain? Hallelujah. Habang ginagawa niyo po ang inyong pong mga gawaing pangkusina at kung ano-ano pang ginagawa natin sa oras na ito, samahan niyo po ako sa isa pong gawain na naman ng ating Panginoon na kailangan po natin na mapakinggan dahil ito po ay salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga po ay kung tayo po ay nakikinig ng mga instruksyon ng mga nakakatanda sa atin, mga magulang natin, mga kinikilala natin, ng mga may edad po sa atin, siyempre po, kailangan din po nating makinig ng instruction ng ating Panginoon. Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah. So, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin habang tayo naghihintay ng ating pong mga kasama online ay gusto ko pong kumustahin ang iba pang ating mga kapatid. Kumusta po ang mga kapatid natin sa mga kabundukan. Kay Brother June Rolando Rico Junior, kapatid, kumusta ka dyan sa mga kapatid natin ng mga mangyan? Basta ang mga kapatid po natin dyan sa kabundukan. Nawa sila ay nasa mabuting kalagayan at sila po ay nasa maayos na kalusugan. Katulad po ng atin pong inaasahan. Kumusta kay Sister Lenjo Osier o kay Sister Joy sa Saudi Arabia? Hallelujah. Nawa po ay nasa mabuti kang kalagayan, maging ang mga mahal dito sa Pilipinas, sa Iloilo at sa Mansalay. Hallelujah. Magandang gabi din po sa mga kapatid natin sa Maynila, sa Laguna, sa Cavite, sa Tomas, Batangas, kina Sister Lucy, kina Sister Rowena Molina sa Cavite, sa Pampanga, Sister Rowena Estrada at kay Sister Puring Caldo. Kumusta kayo dyan mga kapatid? Maayos ba ang panahon dyan? Dito po, maghapon naman pong maganda ang panahon, mainit ang panahon, malinsangan nga po ngayong gabi. Hallelujah. Kumusta rin po sa ating ibang mga kapatid sa ibang lugar sa naaabot po ng broadcast na ito. Nawa po ay nasa abot kayong kalagayan. Hallelujah. Kay Sister Wendy. Saan nga ba ikaw, Sister Wendy, nag-minister ngayon? Kung di ako nakakamali, siya ay sa Tagum. Davao ba ang Tagum? So, magandang gabi. Pinagpalang gabi po sa bawat sa atin. Hallelujah. So, sa gabi ito mga kapatid, ay atin pong tunghayan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan na nasa mga awit 97 verse 1 hanggang 6. Tingnan po natin ang sinasabi ng atin pong talata sa gabing ito. Hallelujah.
Sa awit 97 verse 1 to 6 ay ito po ang sinasabi. Wait lang po. Mata ko po ay nagluluha sa aking salamin. Sa Tagalog po, sa salin po ng Biblia ng Poimen Bible, ito po ang sinasabi. Si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yung mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa gabing ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah. O Lord God, pinupuri kita, Ama, pinasalamatan kita, O Diyos, sa oras pang ito, sa kalakasan at buhay na taglay na kaloob mo sa amin, sa amin. Salamat po na patuloy mo, O Diyos, na ginagamit ang aming buhay bilang daluyan ng iyong mga salita. Maging karapat-dapat po, Panginoon, ng aking puso na magdala ng salita mo. Kaya naman po, Diyos, na karamihan, bahid ng kasalanan, sinadya man namin o hindi namin sinasadya, sabat nakapagbigay ito sa iyo, Panginoon, ng kalungkutan, patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pinisin mo po ang aking puso, ang aking isip, upang tunay nga po, O Diyos, na ang iyong salita ay malaya, O Diyos, namin pong mapag-usapan. Salamat po sa iyong Santong Espiritu na siyang gabay at nangunguna, Panginoon, sa gawain ito. Ikaw po ang mapapurihan. Ikaw po ang mataas. Ang kapangyarihan mo ay madakila. Ang kapangyarihan mo ay mahayag sa aming pong mga buhay. Lalo na po sa mga panahon ito. Kaya aming Ama, pinagkakatiwala ko po sa iyo, O Diyos, ang gawain ito, ang salita mo, Panginoon, at maging ang mga kapatid po namin na kasama namin sa online at ang mga hindi pa namin makakasama sa oras na ito. Hallelujah! Ikaw po magpala sa kanila. Kaya mo, Diyos, na ang kanilang mga puso ay patuloy mong bigyan ng kagalakan, kasabikan ng iyong mga salita ay laging basahin at mapakinggan, Panginoon, sapagkat ito po ang source ng aming buhay. Wala na pong iba. Salamat po sa iyong Santong Espiritu na siyang mangunguna, patuloy na nagtuturo po sa amin. Panginoon, ikaw bilang aming Diyos, ang tunay nga po, Lord God, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na siya po namin dapat na itinataas sa lahat ng bahagi, aspeto ng aming pong mga buhay. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos, salamatan ka namin, aming amang nasa langit. Sa oras na ito, ikaw po, O Diyos, ang hinahayaan namin, Lord God, na manguna sa gawain ito. At anumang distraction ng kaaway, anumang mga pagpipilit, pagtatangka ng kaaway, Panginoon, hallelujah, sa gawain ito, O Diyos, ay patuloy mo, Lord God, na sanggahan, at ang iyong Santong Espiritu at mga libo-libo mong anghel, ang patuloy, Lord God, na cover, Panginoon, ng gawain ito. Maging mga kapatid namin na nasa labas, O Lord God, ng online ito, ikaw po, O Diyos, ang mag-iingat sa kanila, saan man sila naroon, nasa tahanan man nila, nasa trabaho pa, no, nasa biyahe pa lang sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila hanggang sila makarating sa kanilang mga tahanan. At makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras pong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito. Salamat po sa inyo pong pagsama sa akin. Hallelujah. Sa mga panahon ito, mga kapatid, sabi nga, ang labanan, ang gera, at balita ng gera ay, sabi nga, ay parami ng parami. Hindi siya nawawala. Sa halip, ito ay
nadadagdagan pa ng iba't ibang mga bansa na katulad po ng ating pong naririnig sa social media, sa mga Facebook, at kung saan pang pong larangan ng social media. Ito po yung ating pong maririnig. Hallelujah. So, maging ang krimen po at mga karahasan ay talamak po sa mga kabayanan at sa iba't iba pong mga lugar. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa na ang pagkitil ng buhay ng kapwa niya ay para bagang isang normal na lamang na ginagawa ng kanyang kapwa-tao. Hallelujah. At dahil po dyan, ang mga tao po ay nagkakaroon po ng sindak kabi-kabila. At ang dahil dyan, mga kapatid, ang mga tao ay nakakaroon ng mga kabagabagan sa kanyang pong puso, sa kanyang kaisipan. Hallelujah. Para bagang ang kalagayan ng mundo ay palala ng palala dahil sa takot na nararanasan po dahil po sa nakikita at naririnig po sa mga bali-balita. At maging sa mga, sabi nga ay mukhaan o face-to-face na kaguluhan. Kaya ang mga tao sa mga panahong ito ay sabi nga ay hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Kung saan susuling ang kanila pong mga isipan. Hallelujah. So, magandang gabi po sa atin pong mga kapatid. Hello po, Sister Ma'am Hel Parepique. Good evening po. Mahina ang signal sa amin. Hallelujah. Bigyan nawa po tayo, Sister Helpa, ng maayos na signal para po sabay-sabay po tayo makapanood. Pero kung mahina naman po, pwede naman pong i-replay. Hallelujah. Hello po kay Sister Graciela Villesa. Magandang gabi po, Pastoralina. Good evening din sa iyo po, kapatid. Saan nga po kayo dito sa sa Manila? Sa Manila nga po ba kayo? Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang iyong buong sambahayan. At kasama po ang iyong mga mahal sa buhay. So mga kapatid, meron bang pwedeng sumagot? Meron bang pwedeng maasahan o masasandigan sa mga panahong katulad nito? Meron bang maaaring sabi nga ay mamahala o mag-in-charge sa lahat ng nangyayaring ito? Meron bang pwedeng umako kung papaano patatakbuhin ang mundong ito sa maayos o sa kaayusan? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So, sino yung pwedeng mamahala kung ganito ang makikita natin sa balita? Kung ganito ang nangyayari sa buong mundo? Who is in charge? Sino ang pwedeng pagkatiwalaan natin para ang nangyayari sa mundong ito, magkaroon tayo ng kapanatagan o katiwasayan? Hallelujah. So mga kapatid, sabi po sa ating talata, ay sa verse 1, ay si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. So, kung ang mundo ay may kaguluhan, kung ang mundo ay mayroon pong kabagabagan, kung ang mundo ay halos hindi mo na makita ang kaayusan, sino ang pupwedeng mamahala? Who is in charge? Sabi po sa verse 1, si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Kung ganun po, nasa kabilang nangyayari, magsabi po sa verse 1, si Yahweh ang maghahari. Ano po ang ating dapat na gawin? So, the Lord reigns, relax. The Lord reigns, do not worry. Huwag matakot. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Si Yahweh ang maghahari, magalak ang kalupaan. Sabi doon, si Yahweh, ang Diyos, ang maghahari. Hallelujah. So, habang pong ito nangyayari, sabi nga ay sa verse 1, be relax. Makakapag-relax kaya sa kabila po ng ating pong nararanasan at naririnig. Makarelax nga po kaya tayo. Maipanatag nga po kaya natin ang ating pong mga kaisipan
ang ating po mga puso ay magkaroon nga po kaya ng kapanatagan? Pero sino po ba itong nagsasabi? Sino po ba ang in charge? Hallelujah! Sa mundong ito. Ang ating amang nasa langit po ang nagsabi nito. Si Yahweh ang maghahari. Si Yahweh ay maghahari. Magalak ang kalupaan. So, dahil siya ang maghahari, the Lord reigns, relax. Hallelujah. Naalala ko po yung isang, sabi po ng aming isang pastor dati. Siya po ay nagbabiyahe sa barko. Papunta pong Batangas City. Pauwi na siya dito sa Mindoro. Marami po siyang mga kasuno ng mga biyahera. Ano po yung mga biyahera? Yung po nagbabiyahe ng mga prutas, gulay, papuntang Maynila. Nung sila po ay pauwi na dito po sa Calapan, sa Mindoro, bigla pong lumakas ang dagat at halos tumagilid po ang barko. So, ang iba po talaga nagpapanik. Ayun po yun sa kwento. Nagpapanik na po ang mga kasama niyang pasahero sa barko. At lahat na po ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang sabi po ng aming pastor na ito ay, huwag kayong matakot, sa halip ay tayo manalangin. Sabi daw po ng mga kapasahero niyang, manalangin na itong kita mong. Ibig sabihin, makakapatalangin pa ba? Ganun na ang senaryo na tumatagilid na yung barko. Makakasabi ang katwiran po ng aming pastor ay, kung kalooban ng Diyos na siya mabuhay, makakarating siya sa Calapan Pier. Hallelujah. At nangyari po. Nakarating po sila ng mapayapa. Bagamat dumaan sila sa isang napakalakas na nadaluyong ng dagat sa kalagitnaan ng dagat. Hallelujah. Malimit ko po yung maranasan. Gabi pa naman ang aming biyahe. So, sabi doon ay halos hindi sila magkaintindihan. Hindi sila makapanalangin sa sobrang takot. Dahil hindi na sila makakapanalangin. Dahil doon sa kalagayan na sila po ay tumatagilid yung barko nila. At kapag nasa ganito pong kalagayan, yung iba namang mga tao ay, sabi nga ay nananalangin at halos sa ibang sitwasyon, nananalangin, subalit iba't iba ang natatawag. Sabi nga, natawag na ang lahat ng mga pinupuon sa kanyang buhay. Medium, ay small, medium, large. Mga idols ay tinawag na niya. At may isang kwento na katulad dito na may isang chick na kwento lang po ito ha. May isang chick daw na kasama sa biyahe ng barko na halos dumating din sila sa punto na malakas ang dagat at halos lumubog. Narinig po ng isang pasahero na nagsabi ng isang Chinese national na ito na, naku, ako lamang dating tabi, ako tilik kandila. So, narinig po ito ng ibang pasahero. At sa kagandahang palad po, nakarating naman po sila ng paluwalhati sa Pampang. Ngayon po ay binati po ng kanyang kapasahero ang inchik nito at sinabing, oh, akala ko ba pagdating ng tabi, magtitirik ka ng kandila? Ang sabi po ng Chinese national na ito ay, tilik-tilik pa, dating na tabi. So, ganun ang mga tao sa panahon ng kaguluhan. Halos tinatawag ang lahat ng alam niya na po pwedeng makasagot sa kanya pong makatulong sa kanyang kalalagayan. Hallelujah. At kahit ano ay kanyang gagawin, makasalba lang siya sa kalalagayan na hindi niya kayang isalba ang kanyang sarili. Amen. Pero sabi dito, who is in charge? Verse 1 ng 97, the Lord reigns, so relax. Hallelujah. Napakahirap mag-relax mga kapatid sa panahon ng kaguluhan. Dito po ba? Di po ba? Pero ang sabi ng Lord, si Yahweh ang maghahari. Sabi po ng verse 1 ng 97 awit, si Yahweh ang maghahari. Magalak ang kalupaan. Sabi nga po sa ibang salin ng Biblia ay, hallelujah. So, sabi ito, si Yahweh ang maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Hallelujah. Walang nakakagulat na balita para sa Diyos. Wala pong mga
Di po ba nauso yung gulatin natin si ganito? Bigyan mo siya ng ganito. Pero sa Diyos po, wala po nakakagulat. Bakit po? Wala po nakakagulat sa Panginoon. Bakit? Kasi alam na ang lahat. Nagkakagulo na ba? Nakakagulatan na ba ang lahat? Ito po ang ating gawin. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7 ay ito. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. Bakit? Sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Hallelujah. Ang sabi ng Lord ay ipagkatiwala. Bakit daw? Dahil siya ang kumukup sa atin. Amen. Hallelujah. Pero yung iba po, marami po sa atin, hindi po natin may pagkatiwala kasi andyan na. Para po bang yung mga Israelites nang ilabas po ni Moises doon po sa Egypt, nung sila po yung mahati po yung dagat na pula, na sila ay, bago pa po mahati yung dagat na pula, nandoon sa likuran ang mga humahabol sa kanila ng mga Egyptian. At ang habang sila itong mga takbo, nasa harapan nila ang malawak na karagatan ng dagat na pula. So, saan sila tatakbo? Kung sila hihinto, dahil dagat na to, aabutan sila ng kaaway, ng mga kawal ng paraon. At sila ay matutugis. At sila ay ibabalik muli sa kanilang pinanggalingan. Pero kung pipilitan naman nilang takbuhan ang mga humahabol sa kanila, malalim at malawak na karagatan ang kanila pong susuungin. Pero nagkaroon po ng daan, di po ba? Ipinahawi po ng Diyos kay Moises ang daan sa pamagitan po ng kanyang tungkod at sila'y nakatawid sa tuyong daan. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. So, ang sabi po ng 1 Peter, ipagkatiwala ninyo sa Kanya. Kung hindi po natin ipagkakatiwala sa Diyos, may magagawa ba tayo? Mayroon po ba tayong pwedeng maisip na paraan para po ipanatag ang ating sarili sa mga nangyayari? Hindi po pa wala. Pero mayroong siyang Diyos na nangangako at kumukuha ng ating mga kabalisahan. Sabi, ipagkatiwala natin sa Kanya. Bakit? Dahil siya po ay kumukupkup. Siya po ang kumukupkup sa atin. Kapag sabing kumukupkup, siya ang nag-care sa atin. Siya yung nagmamalasakit sa atin. Siya po yung nagmamalasakit sa atin. Siya po yung nakakaalam na mabuti sa atin. Amen? Hallelujah. Nang mabuksan na ang salita ng Diyos, it is the Word of God, ang Bible, walang salitang nabura, walang salitang nag-error o namali. Bakit po? Kasi simula po noong masulat ang salita ng Diyos, wala pa pong nangyari na, ay, hindi na to nangyari, huwag natin tong sali. Walang na-blout out. Wala pong na-etsapwera sa salita ng Diyos. Lahat po ay nagaganap at magaganap pa. So, ibig sabihin po, lahat ng nasulat sa banal na kasulatan, sabi nga, kahit isang tuldok ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nangyayari ito. Kung ganun po ang sinasabi ng salita ng Diyos, why worry? Nakakaramdam din po ako ng worry kasi nasa emosyon po tayo. Pero kapag naalala ko po yung sinasabi ng salita ng Diyos, wala po akong magawa kundi paniwalaan ko na lang at akin pong ipagkatiwala sa Diyos. Hallelujah. Dahil wala naman po tayo talagang magagawa. At kung hindi natin ibigay ito sa Diyos, lalabas po tayong walang pananampalataya. Hindi po ba? Lalabas po tayong, sabi nga ay tayo ay mga matitigas ang ulo kung hindi natin ipagkakatiwala sa Kanya yung ating mga worries. Bakit natin kailangang ipagkatiwala? Dahil siya po yung nagmamalasakit sa atin. Siya po yung kumukupkup sa atin. Siya po yung nag-iingat sa atin pong puso at ibinibigay niya po ang kapayapaan. Hallelujah. So, lahat po ay nangyayari at mangyayari pa. Kaya sabi ng Lord, relax. God is in control. God is in charge. Siya yung namamahala.
sa mundong ito. Siya po yung may hawak. Alam niyo po ba? Kontrolado po ng Diyos ang lahat. Sabi nga, sa kapangyarihan ng Diyos, ang langit ay langit pa rin. Ang mga bituin ay patuloy na nakabitin sa kalawakan na hindi bumabagsak, hindi nagbabanggaan. Bakit? Dahil yun sa kanya pong kapangyarihan. Dahil our God is in control. He is in charge sa universe natin. Amen? At mangyayari lamang po yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng nasa kalawakan maglalaglagan. The God is in control pa rin. He is in charge pa rin. Amen? Hallelujah. So ano pa? Kung the Lord reigns, be relaxed. Ano pa? The Lord reigns, rejoice. Makakapag-rejoice pa ba naman nun? Tayong yun. Sabi po, si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. Kanya sabi, relax. Ngayon, rejoice naman. Hallelujah. The Lord reigns, let the earth rejoice. Hindi nakanta. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Be glad in the Lord. Hallelujah. Celebrate the presence of the Lord. Hallelujah. So, habang narito yung presence ng Lord, i-celebrate natin ang kung ano yung pinaparanas sa atin ng Panginoon. Dahil pag dumating po ang kaguluhan, naniniwala po ako, at narito pa tayo, kasama pa rin natin ang Holy Spirit. Maiingatan pa rin po niya tayo. Maliban na lang kung maiwan tayo, wala na yung banal na presensya ng Diyos sa atin, naroon na sa langit. Pero dahil po tayo ay pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, naniniwala po ako, kung tayo pa ay narito pa rin sa lupa, at hindi pa nagra-rapture, at nadyan ang kaguluhan, alam natin, kasama pa rin natin ang Diyos. Nasa presensya pa rin tayo ng Panginoon. We are in God's hand pa rin. We are in control pa rin ng Diyos. Hallelujah. Sabi pa, the Lord is King. Sabi sa ibang salin, earth, be glad. Daigdig, magalak. Rejoice. Rejoice the presence of the Lord. Hallelujah. Napakahirap po na masabi ito. Mahirap pong gawin ito. Pero naniniwala po ako mga kapatid na kung papaano po na ito'y mahirap paniwalaan. Pagdating po ng tamang panahon, ang faith ko po ay iingatan ng Diyos ang ating pong puso para po maging tuwid pa rin tayo sa kanyang harapan. Na pagdating po niya, ay makakasama pa rin po na tayo sa langit na bayan. Amen. Hallelujah. Ang kondisyon po ng mundong ito, ang lagay po ng mundong ito mga kapatid ay alam ng Diyos simula pa sa simula. Sa palagi kaya natin, sekreto ba sa Kanya na, ay, nalikha pala ang daigdig? Hindi po ito sekreto sa Kanya. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kondisyon ng ating daigdig ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng ating mundo ngayon. At alam ng Diyos ang shape ng puso mo ngayon. Alam ng Diyos ang kalalagay ng puso natin. Tayo bagabag na bagabag. Takot na takot tayo. Hallelujah. So, be glad. Sabi nga, rejoice. Hallelujah. Hindi lingid po sa ating Panginoon ang nangyayari dahil ito po ay Kanya pong inihayag na, inireveal na po ng Diyos kung ano po ang mangyayari bago pa po siya dumating. Kaya ang nangyayari ngayon mga kapatid, ay alam ng Diyos kasi ito po ay Kanya din pong ipinahintulot kasi ito po yung Kanyang kalooban. Hallelujah. Ito po yung Kanya pong sinasabi sa Matthew 24. Nang sabi doon ay, ito ang mga tandaan sa mga huling panahon, sinabi niya. Kung hindi niya po ito sinabi, ay saka na po tayo matakot. Dahil baka isilan, Lord, hindi niya tamang nangyayari. Pero alam niya po ang nangyayari kasi siya po ang may sabi. Sa Matthew 24, buong chapter halos, yun po ang sinabi niya, magkakaroon ng iba't ibang pangyayari sa daigdig na ito. Hallelujah. Binanggit din po ito ni San Pablo o ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5.
Hallelujah. Ano po ang sinabi po ni Pablo doon po sa aklat ng Timoteo? Sabi dito, basahin po natin, ito po kasi yung perilous time na sinasabi. Ito po kasi yung mga panahon na sobrang gulo, sobrang hirap. Ang sabi po sa verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, tandaan ninyo ito. So, ibig sabihin, tandaan nyo ito, na alam ni Pablo, na kinasihan ng Diyos si Pablo, para ipaalam sa atin ng mga tao, ng mga mananampalataya, na ipinasasabi ng Diyos, na ito yung mangyayari dahil alam niya. Tandaan nyo to. Pag sabing tandaan natin, huwag natin kakalimutan dahil mahalaga na malaman natin ito para atin pong mapaghanda at hindi po tayo mapasorpresa na bakit ganito nangyayari sa ating pong daigdig. Sabi niya, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. We are in the last days, mga kapatid. Totoo po yan. Hindi na po lingid sa ating pong kaalaman ang ginagawa ng kaaway. Kaya nga sabi ng Bible, tandaan nyo to. Para pag alam natin nangyayari na, hindi po tayo madaya. Ang mga tao ay magiging makasarili. Selfish, magiging selfish. Selfish po ang mga tao, magiging makasarili. Magiging gahaman sa salapi. Hallelujah. Parang sinasabi na, ang hindi na kanya ay kukuhanin pa. Yung po ang ibig sabihin ng gahaman sa salapi. Hallelujah. Ang mga palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang. Hallelujah. Di po ba nakakalungkot makita sa isang, alam ko po, napapanood nyo rito, mga magulang, sinasaktan ang, mga anak, sinasaktan ang magulang. Pinapahirapan, binubugbog. Kasi po, ito po yung mga signs ng mga last days. Kasi pinasasama ng diablo ang mga tao na mga hindi at walang relasyon sa kanya. Ang ginagamit po ng diablo ay ang mga taong walang pagkakaunawa sa salita ng Diyos, walang relasyon sa kanya. Ginagamit niya po ang mga tao para po magulo ang bawat tao, ang kapwa-tao, at maghari sa mundong ito. Hallelujah. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, sabi sa verse 3, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hallelujah. Hindi lamang yan, sabi sa verse 4, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Di po ba nakikita natin yung mga tanda na yan? Sa halip na nasa gawain, sa pupunta, sa mga kasiyahan, sa mga kung saan-saan. Hallelujah. Naalala ko po yung unang pagsalakay ng mga kalaban sa bansang Israel. Ang mga tao noon ay mayroon pong gathering sa ginagawan. At sila po ay nabihag. Hallelujah. Mabuti sana mga kapatid kung sa panahon na dumating ang kaaway, tayo po'y nasa gawain ng Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Pero ang mga mananampalataya nakakahabag po ng pagdinatnan ng Panginoon o kapag dumating ang kaaway sa kanyang buhay, ay wala sa presence ng Panginoon. Hallelujah. Malabo po na siya po ay, sabi nga, ay kalugdan ng Diyos. Sabi pa sa verse 5, sila'y magkukunwaring may pananampalataya na nagsasabi mga lingkod ng Diyos. Iba't iba po ito, hindi lang po ito isang tao, kundi ang lahat ng mga karaktero sa mga huling panahon ito sinasabi, mapa-Kristyan naman o mapa-hindi. Sila'y makukunwaring may pananampalataya. So, ibig sabihin, nakakaalam na ito ng salita ng Diyos. Hallelujah. Subalit may pusong namumuhi sa kanyang kapatid. May pusong hindi ba pagpatawad. Subalit nag-aangking siya ay mananampalataya. Sabi pa, ngunit hindi naman hindi makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Ibig sabihin, walang kapangyarihan sa buhay ng tulad ito. Ang salita ng Diyos. Hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos ang puot sa kanyang puso. Hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang kaignorantihan niya sa pagsunod sa Panginoon. At mayroon pong ipinagagawa si Apostol Pablo. Iwasan mo ang maganitong mga tao. Hallelujah.
Bakit po pinapaiwasan sa atin ang mga tao? Kasi po, sabi nga po ay, sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Malamang sa malamang na hindi naman tayo ganun sa simula, pero magiging ganun din tayo sa katagalan natin silang kasama. Yung mga taong nag-aalipusta sa kabanalan ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. So, ano pa? Kung ganun po ang mangyayari, kung ganito po ang mga palatandaan, mga senyales ng mga huling panahon, ano po ang dapat nating maging reaksyon sa mga bagay na ito, sa mga pangyayaring ito, bilang mga mananampalataya, mga kapatid? Ano po ang dapat nating maging response o tugon sa mga bagay na ito? Sabi po ng Lucas 21 verse 25 hanggang 28 ay ito. Ako po ay kapag masyadong para po hindi na po masyado kung maraming binubuklat, makinig po kayo. Pwede naman po ninyong i-replay kung gusto niyo pong matandaan yung mga verses. Pero sinusulat ko na po, ganun po ako pag nagagawa ng message, sinusulat ko na po kahit po yung mga verses. Para hindi po tayo buklat ng buklat. Sabi po ng Luke chapter 21 verse 25 hanggang 28 ay ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Di po ba? Normal lang natin pong nababasa at napapakinggan ang mga talatang ito. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito. Ano po ang ating nararamdaman ngayon? Di po ba nasisindak tayo? Nalilito tayo, bakit? Sabi dito, dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang sa atin naman, dahil sa mga balitang ating naririnig at nababasa, tayo po ay nasisindak at natatakot, nalilito kung anong ating gagawin. Naku, andyan na, ano na. Hallelujah. Sa verse 26, ito pa, ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Halos hinihimatay po sa takot ang mga tao dahil sa pag-iisip ng mga mangyayari sa mga sakunang darating sa mundong ito. Hallelujah. Naalala ko po uli nung ako po wala pa sa Panginoon. Ito po yung ikwento ka na minsan dito sa online. Na noon pong nagkaroon po ng malakas na lindol dito po sa Mindoro, 1994. 2 years old pa lang po ang aking pong panganay. Ay bigla pong lumindol September 15, kung di ako nakakamali. 1994. Malakas po siya. Halos nabagsakan ng lahat ang mga gamit namin sa aming harapan. Biglang siyang nagdilim at nalagot po ang kuryente, ang ilaw. Wala pong naririnig akong sigawan, kundi tumatawag sila sa Diyos. At ako rin po, dahil po ako hindi pa mananampalataya, kung sino-sino na po ang aking pong tinawag ng mga santo at santa. Diyos ko, nagkabalibaliktad na po ang aking panalangin. Hallelujah. At noong pong mga ilang araw nang nag-uugaan pa kasi mas marami po mga aftershocks na mas malalakas din. Ako po ay talagang hindi na makatulog at hindi makakain sa sobrang takot na akin pong naramdaman. Nasabi ko nga po sa Panginoon kung ako ay namatay noon, saan nagpunta ang aking kaluluwa. At yung pong aking tiyo na asawa po ng aking mister, na tiyuhin po ng mister ko, pumunta po doon sa aming bahay, kapitbahay po namin. Sabi niya, takot na takot po ako, no ha? Dahil po nag-uugaan pa rin eh. Almost 1 month pong nag-aftershocks ito po sa Mindoro. Sabi niya, lapit sa amin, ito pala ikang Mindoro. Sabi niya, kung sa tukod pala iisa nagbabagsak na, naku, tiyo, chong, tama na. Ay, matay na ako, hindi ko na kaya. Totoo po, ganun po. Tama po ang sinabi ng Bible. Ang mga tao po talaga hihimatayin sa takot dahil sa pag-aalala, sa pag-iisip, kung ano ang mangyayari, ang mga dating na sakuna sa mundong ito. Hallelujah.
Yan po yung normal na mararamdaman ng mga walang katiyakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. At ang sabi pa, ang mga tao hihimatin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang mga katulad nito na nasa kalawakan. Yan. Kung ang nasa kalawakan man ay magbagsakan dito sa lupa at mag-ekes-ekes doon sa langit sa kalawakan, God is in control pa rin. God is in charge pa rin. Sabihin, kontrolado pa rin po ng Diyos ang mangyayari at mangyayari pa. Hallelujah. Sa verse 27, sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Hallelujah. Ganun po ang mangyayari, mga kapatid. Makikita natin na dumarating sa alapaap ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dumarating siya. Ano ang tanda na siya yun? Hindi po basta-basta mawawala ang tao, ha, mga kapatid, na katulad ng mga nababalita po natin ngayon, dahil kapag po dumating ang Panginoon, alam po ito ng buong sansinukob, dahil makikita natin siya sa langit na dumarating. Hallelujah. Ang sabi po dito, kapag nakita na natin yun, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, ano pa uli ang sabi? Magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Di po ba? Yun pa rin ang sabi ng Diyos sa atin. Rejoice! Magalak kayo kapag nangyayari na ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, ito po yung dakilang araw na atin pong hinihintay, ang pagdating ng atin pong Panginoon. At atin pong siguraduhin na tayo po ay isa sa naghihintay. Kung hindi man loobin ng Diyos na mahintay natin ang araw na yon, pero mamatay po tayo po nananampalataya. Sabi nga ay, bubuhayin na muli ang mga naghihintay sa Panginoon upang siya ay salubungin. Po ba? Kaya sabi to, magalak kayo. Rejoice. Rejoice in the Lord. Magalak kayo sa Panginoon. Ito po yung lagi pong ating hahanapin sa atin pong kabagabagan, yung magalak. Kapag tayo natatakot, ang hanapin lang natin ay yung magalak. Hallelujah. So, the Lord reigns. Remember, ang Diyos ay naghahari. Huwag nating kalimutan. Alin? Sabi pa rin po sa verse 1, ang Diyos ay naghahari, si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan, lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Hallelujah. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, na hindi tayo ang unang namuhay sa mahihirap na sitwasyon. Takot na tayo. Akala natin tayo lang ang nakakaranas ng takot na ito. Hindi po. Hindi po tayo ang unang nakaranas ng takot. Marami pa po ang nauna sa atin. Hallelujah. Pero ano po ang mga nangyari? Ang mga Israelita po, na naging alipin po sa bansang Egypt, ay 40 years po silang inalipin. Hallelujah. At doon po sa kanilang pagkaalipin, wala po silang, sabi nga, pag sinabing alipin, wala silang kalayaan para sa kanilang sarili. So ngayon, sino ngayon ang mas higit na dumadaan sa mahigpit na pagsubok? Tayo po, nakakapamalengke pa. Nakakapagsuot pa tayo ng mga ano gusto nating damit. Nakakapag-makeover pa tayo. Nakakapag-bili pa ng mga pansambang damit. Kung ano pang kaya ng ating budget, nabibili natin. Yung mga Israelites sa mga kapatid, 40 years. Yun at yun ding damit. Yun at yun ding sandals. Yun at yun ding mga accessories. Yun at yun ding pagkain ng kinakain. Nawala na sila ng panlasa sa mga tinapay.
Kaya hiniling naman nila kay Moises, wala na bang karne? Wala bang karne dyan? Hallelujah. At kung sila pa ay naghiling na sila ay makakain ng tinapay, pinaulan sila ng Diyos ng mana, na pagkain ng mga anghel, binahanggan sila. Pero dahil sila po ay lagi na silang nag-aalala at natatakot, ang sabi ng Moises, kukuha lang kayo ng makakain nyo sa araw na ito. Huwag kayong kukuha ng labis. Pero dahil po sila lagi natatakot, na baka bukas ay wala akong makain, walang pumatak, magugutom kami at ang aking mga anak, kumuha ng labis. Ano po ang nangyari? Inuod at inamag. Hallelujah. Kung ano lang po ang instruction ng Panginoon, yun lamang po ang ating pong gawin. Kasi nasa Panginoon po tayo. May manual po tayo, di po ba? Ang manual natin, salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang manual natin. Hallelujah. Hindi po tayo suntok sa buwan. Hindi po suntok sa buwan ang ating pong ginagawa ngayon. Mayroon po tayong destiny. May destination po tayong pupuntahan. Di po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kung yun nga mga sabi nga ay mga kulto, ang tindi ng kanilang pagkapit sa kanilang paniniwala. Kahit tao lang ang nagsabi, wala namang silang napapatunayan na sinulat na ito ngay nabasa nila. Pero dahil ikinintal ng kanilang leader na ito ang inyong paniwalaan, sinaksak sa kanilang mga pag-iisip, ay di, yun nga ang kanila pong sinasabi sa mga nakakausap nila. So tayo, kailan sila yung mga kapatid, yung mga, habi nga yung mga kulto, kailan nila naririnig ang salita ng Diyos? Sa araw lang ng kanilang pagsamba. 2 times, 3 times a week. Tayo po, kada oras na ating gustuhin, andun lang ang Bible, andun lang ang cellphone na pwede nating buksan. Pero, bakit ang hirap nating maniwala? Hallelujah. Bakit ang hirap nating kumbinsihin na ang sabi ng Lord, He is in control, He is in charge. Hallelujah. Ano pa po mga kapatid? Si David, lagi pong umaalalay kay Saul. Pero lagi pong pinagtatangkaan ni Saul ang buhay ni David. Di po ba? Tayo po, may natatangka na po ba sa buhay natin? May death threat na po ba tayo natatanggap? Marahil yung iba, may death threat dahil sa pagkasabi ng totoo, pero buhay pa rin. Tayo po mga normal na mga mananampalataya, tayo normal na namumuhay bilang Pilipino, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Dumanas na po ba tayo na tayo po ay, sabi nga, ang ating pananampalataya ay magkaroon ng life and death? Di po ba mas malimit yung tayo po ay nagpapatumpik-tumpik at sabi nga pakuya-kuya sa ating pananampalataya? Pero kapag nakakarinig po tayo ng mga nakakatakot na balita, nangangatog na po ang ating pong mga baba at hindi po natin alam kung anong ating gagawin. Hallelujah. Ano kaya ang nakikita sa atin ng Panginoon? Ano kaya yung tsura ng kanyang mukha? Kung sa tao po na nakakakita ng atin pong ginagawa, maaaring ganito po ang makikita natin. Kaya naman tong anak ko. Hindi na bubilib sa akin. Ano kaya ang Diyos? Ganon din po kaya ang kanyang nararamdaman pag tayo ay hindi makita kung saan tayo susuling sa panahon na tayo nababaghabag. Pwede kayang sabihin ng Lord na, anak, andan lang yung Bible ko. Buklatin mo. Favorite verse ko po, chapter sa Bible, Psalms 91, verse 1 to 16. Powerful po siya. At alam ko po, lahat ng salita ng Diyos powerful. Amen? Sapat upang maalis ang takot po natin. Hallelujah. Ano pa po? Ang mga unang Kristiyano noon, mga kapatid, dumanas din sila ng grabing persecution. Maging ang mga martir ng mga kapatid po natin. At ang aklat po ng mga Hebreo, chapter 11, halos buong book ng chapter 11 ng Hebreo, ay naglalaman po ng mga pagsubok ng mga mananampalataya. Lalo na po, tingnan po natin ha, ang Hebreo chapter 11 verse 35b hanggang 38.
Basahin ko po, sinulat ko na rin. May mga tumangging palayain. Ito po dahil sa pananampalataya nila. Sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Amen. Praise God. Ang sakit na mararamdaman, ang sugat sa katawan, ulusin man tayo, sila, pinatay man sila, alam niyo po ba? Mas inisip nila yung behind, yung darating. Hindi nila inisip na ay masakit ang masaktan, masakit ang bayuhin, bayoneta, masakit ang latuguhin, masakit ang ispadahin. Hindi po nila yun dinamdam, kundi mas inisip nila, mas gusto pa nilang mamatay para po makamta nila yung pong mas mahigpit na mas magandang reward. Hallelujah, pagdating po ng Panginoon. Sabi pa po ng verse 36, mayroon namang nilibak at hinagupit. Dumaan na po ba tayo dito? Na tayo po hinagupit? Dahil tayo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Tayo hinagupit dahil tayo nagpapatotoo na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas po natin. Tayo po ba ay, sabi nga ay nilibak na ng harap-harapan, na simula ulo hanggang paa, na parang tayong, sabi nga ay para tayong kumuha ng isang napakalaking krimen dahil sa paghahayag natin sa salita ng Diyos. Dumaan na po ba tayo doon? Nagdanak na po ba tayo ng dugo? Maaring yung iba ay hindi pa. Pero mas marami ang hindi pa. Pero sumusuko na agad sa kaunting balita. Hallelujah. Ano pa? Pinatay. Okay, ulitin ko po. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Hallelujah. Ano pa sa verse 37? Sila'y pinagbabato. Nilagari ng pahati. Kaya natin yun? Nilagari ng pahati. Simula ulo. Hanggang ibaba. Hallelujah. Buhay. Hinahati. Nilagari ng pahati. Kaya natin yun? Pinatay sa tabak. Pero, mas pinili pa rin nila yun. Dahil alam nila, katawan lang po yung mamamatay. At ang kanilang espiritu at kaluluwa, tatanggapin ng Diyos. Hallelujah. Sabi pa dito, sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Mga nagdarahop. Dumadaan ang mga Kristiyano sa mga pagdarahop. Pero kapag dumaraan po ba tayo doon, ano po ang ating nagiging bukang bibig? Hallelujah. Mayroon pong napapahalo yung sa sama ng pakiramdam. Pero sabi dito, lahat naranasan nila. Lahat dumaan sa kanila. Bakit? Dahil po sa pananampalataya nila sa Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Verse 38, hindi marapat sa kanila ang daigdig. Para po bag hindi sila itinuring ng mga tao. Para po bag hindi sila itinuring ng mga taga-daigdig na ito. Kasi kung sila ay malibak, kung sila ay mapagmalupitan, kung sila ay maitsapwera, parang hindi sila tao. Yun po ang dinanas ng mga martir nung unang panahon. Lalo na po mababasa dito sa aklat po ng mga Hebreo chapter 11. Makikita po natin doon kung paano po sila pinahirapan. Buhay pa lang, nilalagari na sila ng pati. Hallelujah. Sabi pa dito, nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Wala silang bahay. Dahil hindi po sila tanggapin sa bayan o sa kanilang sariling tahanan. Dahil sila po ay pinagtatabuyan dahil sa kanilang pananampalataya. Tinataguan nila yung mga sa mga tumutugoy sa kanila. Humuhuli sa kanila. Nagpapagalagala sila sa bundok. At nagpapagalagala sila sa mga ilang. At nagtago sila sa mga lungga at mga yungib sa lupa. Maaari pong maranasan natin ito. Pero sabi ng Diyos, rejoice. Rejoice pa rin. Walang option. Rejoice pa rin. Hindi natin kayang gawin yung mga kapatid na mag-rejoice tayo, mag-relax tayo. Hindi po natin kayang gawin yan. Pero ang atin pong hilingin at atin pong ipanalangin sa Diyos, kapag dumating po ang mga bagay na yan, bigyan tayo ng Diyos ng puso na kung saan mapagbata, mapagtiis.
At laging huwag natin kakalimutan na may dahilan kung bakit natin tinitiis at binabata ang maaari po nating maranasan. Iyon po yung kapalit na katulad ng ginawa ni Apostol Pablo na mata mo ang mas mabuting buhay. Amen. Hindi po sa lupang ito, kundi doon po sa langit na bayan. Hallelujah. Wait lang po. Nangati po aking mata. So, ano pa po? Kaya, kapag po ang pakiramdam po natin, mga kapatid, parang down na down po tayo. O kaya, takot na takot tayo. Balikan po natin yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Doon po sa Isaiah 53. Hallelujah. Kasi siya po yung ating pong model. Siya po yung ating huwaran. Ang sabi po doon sa verse 7 ng 53, Isaiah, siya'y binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man nahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Biruin mo po, ang Panginoon, nung pong siya ay dumaranas po ng persecution dahil po para po sa atin, dahil po sa atin, wala pong dumamay sa kanya. Tinatuwa pa nga siya, di po ba? Ang kanya pong mga alagad, iniwan siya. Nung siya po idakpin, iniwan siya ng mga alagad. Yung po nangako sa kanya, nang sabi na, Lord, on my dead body, kita iiwan. Pero 3 times po siyang itinatuwa ng kanya pong minamahal na alagad na ito. Hallelujah. So, ano po ang dapat nating maging attitude? Kung papaano po natin harapin ang mga bagay na maaari na pong malapit nang maganap sa atin. Isipin lamang po natin ang pinagdaanan ng ating pong Panginoon Jesus, mga kapatid. At kung papaano niya ito hinarap. Walang murmuring, walang pag, kapag po kasi na, ang mga Kristiyano nahihirapan na. Iba't iba na po yung mga bitterness lumalabas sa kanyang labi. Amen. At darating pa rin nga daw po ang panahon, mga kapatid, na kahit ang ating kapatid sa pananampalataya, para lang tayo'y masalba, ay ating pagkakanulo sila. Bigyan tayo, mga kapatid, ng puso na kung saan malinaw ang pag-iisip natin, na hindi natin gawin ang mga kinatatakutan natin, maaaring mangyari. Hallelujah. Maaari po itong mangyari, pero hilingin natin sa Panginoon, ang ating puso ay bigyan niya ng pusong mapagtiis, mapagbata. Hallelujah. Nakatulad po ng sinabi po ng Pahayag chapter 3 verse 10. At dahil ikaw ay nagtiis at nagbata ng hirap ng dahil sa akin, naging tapat ka sa akin, ay iingatan din naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Amen. Yun lamang po ang ating pong tanawin, na kapag dumarating na po yung mga bagay na hindi natin mabata, tapat ang Diyos sa kanya pong mga pangako. Walang anumang isang titik, isang tuldok sa salita niya. Sabi nga, ang mabablock out at mabubura at maaalis ng kaaway. Hallelujah. So, sa pagtatapos, mga kapatid, hallelujah, kung ano man po yung atin pong pinagdaraanan, ano man po yung nangyayari sa atin ngayon, sa mundong ito, ang plano po ng Diyos ay hindi po magbabago ano man po ang nakikita natin, ano man po ang nararanasan natin, at ano man po yung narinig natin. Amen? Ano man po yung plano ng Diyos sa atin, hindi po yung kayang baguhin ng anumang nangyayari sa mundong ito. Bakit? Kasi nakasulat na po yan. Nakalista na yan sa palad ng ating Panginoon. Hallelujah. So, creation gives witness that God is in control.
ang sangnilikha, ang siya po mga nagpapatotoo na ang Diyos ang mayroon pong pamamahala sa atin, na God is in control, siya yung namamahala sa buong universe, sa buong sanlibutan. Ang sabi po ng verse 2 sa atin pong talata, sa 97 ng awit, verse 2 hanggang 6, ang paligid niya ay ulap na nalipos ng kadiliman, kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalam, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ngingas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukan, natatanaw, o natutunaw parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Biro niyo mga kapatid, ang ganda pong pakinggan, di po ba? So, sa iba't ibang kaparaanan at iba't iba pong panahon, nakikita po natin mga kapatid, na ang mga tao dito sa lupa, hallelujah, ay mayroon pong may mabagsik na pangyayari. Di po ba nakikita natin? Ano sabi ng verse 2? Ang apoy sa kabundukan. Nakikita natin mga forest fire, mga wildfire, sinadyaman yan o hindi. Ng mga tao. Ang matatalim na kidlat na isinisibat sa kalupaan. Ano pa? Ang mga naguguho ang lupa sa kabundukan, sinasadyaman yan o hindi. Natural disaster man yan, man-made man yan. Ang mga iyan po ay, sabi nga ay nagpapakita po sa atin na ang Diyos pa rin po ang in charge. Ang Diyos pa rin po ang may hawak ng mundong kanyang nilikha. Amen? At lahat po ay nasa kanya pong mga mata. Hindi po nalilingit sa kanyang mga mata ang nangyayari sa buong universe, sa buong daigdig, sa buong mundo. Hallelujah. At sa ilalim po ng schemes, snares, at mga pakana po ng dyablo, hallelujah, ang Diyos ay in control pa rin. Kaya, ano po yung ikagigimbal natin? Ano po yung ikatatakot natin? Si Satanas lang po ang gumugulong sa tuwa kapag po tayo ay nanginginig ng mga mananampalataya. Di po ba? Parang nasabi niya na, ay, naku, nabola ko na naman ang mga Kristiyano. Takot na naman, nanganginig na naman ang kanilang mga baba. Hindi nila malaman kung ano nilang kanilang gagawin. Hindi nila malaman kung anong kanila pong iisipin. Hindi maintindihan at hindi malaman kung anong kanilang uunahin na gawin. Hallelujah. So, mga kapatid, who is in charge sa buhay mo? Who is in charge sa mga nangyayari sa mundong ito? Nangangako ang Panginoon. Sabi niya sa verse 1, si Yahweh ay maghahari, magalak ang kalupaan. So, rejoice. Be glad, relax, rejoice, and the Lord reigns, remember. Huwag natin kalimutan kung ano ang dapat nating tugon, kung ano ang dapat nating maging response sa mga maaari pong mangyari. Purihin po ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, hallelujah Lord God. Tunay po o Diyos na hindi po namin kayang marahil batahin ang mga bagay na ito. Dahil ito po ay, sabi nga ay, hindi normal para sa amin na makaranas sa mga balit. Dahil kami po ay nasa laban. We are in a battle, Panginoon. At ang battle mo ay battle namin, O Diyos. Kaya, Panginoon, ano man ang mangyayari at man ang nangyayari, Panginoon, you are in control. You are in charge, Panginoon. At wala kaming dapat na gawin, wala kaming ibang dapat na gawin, wala kaming option kundi ang paniwalaan ka. Kundi ang paniwalaan kung ano yung sinabi mo, Panginoon. Hallelujah. At Lord, habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy kami, O Diyos, na manghawak sa iyong salita. Na ikaw nga po yung nagtagumpay, kaya kami po ay magtatagumpay din. Hallelujah. Pinagtagumpayan mo po, O Diyos, ang mga bagay na ito. At kung mangyari man po, O Diyos, at nangyayari na nga po, Panginoon, sabi mo, O Diyos, ang maging tugon namin, magalak kami. Hallelujah. Walang option, Panginoon. Walang pagpipilian, O Diyos, ang sinabi mo, kundi ang magalak kami.
Kaya Lord God, ano man po o Diyos ang sitwasyon, mailagay po sa aming puso ang kagalakan, Panginoon. Dahil napakahirap po, Diyos, na magalak sa tabila at sa gitna ng mga kaguluhan. Napakahirap po na magsaya, Panginoon. Kung nakararamdaman po namin, O Diyos, na para po kaming nililiglig dahil po sa aming pananampalataya. Hallelujah. Na Lord God, yung presence mo, Panginoon, ay huwag pong mahiwalay sa amin. Na lagi pong ang mga salita mo ay laging makintal sa aming puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Upang ito po, O Diyos, ay hindi po mayanig, hindi ma-shake ng anumang Lord God ng mga nangyayari, mga balibalita man at tunay po, O Diyos, na nararamdaman namin, naranasan po namin sa daigdig na ito. Patuloy po, O Diyos, na samahan ng aking mga kapatid, lahat po kami, Panginoon. Lahat kami, wala man sa online na ito, lahat kami mga mananampalataya, nananampalataya sa iyong muling pagbabalik, na kami po ay makakasama mo, lahat kami hawakan mo, O Diyos. Hallelujah, dahil wala po kaming ibang aasahan kundi ikaw. At wala po kaming ibang pupuntahan, wala po kaming nais ibang puntahan kundi ang langit na bayan, Panginoon. Hawakan mo kami, O Diyos, ang aming puso, ang aming isip. Hallelujah. Ito po hindi po matinag, Panginoon, ng mga nangyayari lamang sa mundong ito. Hallelujah. Ang aking mga kapatid na kasama namin sa online, Lord God, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang umabot sa kanilang pangailangan. Sa pangailangan po, umabot sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ano man po, O Diyos, ang dinaraanan namin, physical man, financial man, emotional man, hallelujah. Lahat, O Diyos, ng kabagabagan na yumayanig at nagsishake po sa amin. Lord, hawakan mo kami. Sa mga bagay na ito ng aming pong kahinaan, Lord, palakasin mo kami, Panginoon. Kung kami man, O Diyos, ay nakukulang ng pagtitiwala sa iyo, Lord God, patibahin mo ang aming pananampalataya sa magitan po, Lord God, ng pananatili namin sa iyong salita. Hallelujah. Ang mga mahal namin sa buhay, Lord God, na meron pong ang iba ay hindi malalim o wala pang ugat, Lord, tinataas po namin sila sa mga mahal namin sa buhay. Ang aming mga asawa, ang aming mga anak, Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay, Lord God, hindi po namin sila kayang dalahin. Hindi po namin sila kayang iligtas. Subalit, Lord, dahil po sa paghipo mo sa kanila, hallelujah, ipakita mo sa amin, Lord God, Lord, na sila po iligtas, Panginoon. Habang kami magkakasama pa, Lord God, makita namin, Lord God, ang pagbabalik ni loob nila sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa oras po ito. Maging makasama namin, Lord God, sa online ito, Lord God, na patuloy, O Diyos, na umaasa, nananampalataya, Lord God, na makakasama mo kami. Ang dapat po lang naming maramdaman, O Diyos, yung maging kagalakan, Panginoon, Lord God, ang mga nangyayaring ito. Dahil hindi namin kontrolado ang buhay, ikaw lamang ang may kontrol. Kaya salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Ama. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, naming buhay, ang lahat sa amin, ang mga tinatangkilik namin, ang mga iniisip namin, ang mga mahal namin sa buhay. Hallelujah. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Kaya naman po tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Kamusta na po kayo? So, magbasa muna po tayo ng mga comments po ng atin pong mga kapatid. Hallelujah. Dito muna po sa unahan tayo. Kay Pastor Meriel, alam ko siya to Workers of God's Truth. Dami ng load. Hallelujah. Ang load ko po ay dito po ako sa wifi. Hallelujah. Kumusta po kay Sister Connie Nisco? Amen, amen. Sabi niya, Workers of God Truth. Amen. Dami ng load, natigil po ako. Sorry po, hindi ko po alam na natigil po ako. Siguro po, baka po sa aking pong signal o maaari po sa signal ninyo. So, amen. Hallelujah. Sa po ni Sister Connie Nisco, kay Pastor Erwin. Hello po, Pastor Erwin. Amen. Sabi niya, amen. Kay Sister Lucy Maliksi, thank you, Lord Jesus. Purihin ang Panginoon sa buhay, mga kapatid. Sabi din po ni Sister Connie Nisco, blessed evening po, Pastor Alina and family, mga kapatid. God bless po sa lahat. Amen. Salamat, kapatid, sa iyo pong presence sa gabing ito. Pagpalain ka ng Panginoon, maging kay Brother Jonathan. Yes, Revelation 3:10.
na kapag tayo po ay dumanas ng matinding persecution o hirap sa mundong ito, ang sabi ng Lord, siya rin po ay tapat na tayo po ay iingatan. Amen. Sabi po ni Sister Nora, amen. Purihin ng Diyos sa buhay mo kapatid na Nora, dyan po sa Japan. Kumusta ka po? Sister Lucy, amen. Hallelujah. Workers God truth. Isaiah 53 verse 7. Jonathan, kay Brother Jonathan sa Isaiah 53 verse 7 din po. Hebrew 13:11. Yes. Matindi po ang dinanas ng mga nauna sa atin. Yes. Totoo po yun. Wala pong sinabi ang atin pong nararanasan ngayon. Hallelujah. Ay, pinananawagan niya yung kanyang mga kasama para manood. Hallelujah. God, kay Brother Jonathan. God bless po everyone. Hallelujah. Gandang gabi po. Okay, sa kay sister na to. Kay Sister Lucy. Kay Sister, good evening po, Sister Cora. Gandang gabi po, Pastor Lina at mga kapatid sa Panginoon. Shalom po sa isa. Shalom sa iyo, kapatid na Cora. God bless you and more power sa iyo pong buong sambahayan. Hallelujah. Ay, nagdodouble po ang aking boses. Hallelujah. Siguro po pumapangit po ang aking pong signal. Sabi ni Brother Jonathan, panahon ng ayuda nung lockdown, nag-aalala sa pagkain nila para sa kinabukasan. Totoo po yun. Talaga po marami nagagalit sa mga kanyang mga kabarangay, ba't daw hindi sila binibigyan. Pero totoo po nung pong panahon lockdown, kung kailan pong walang mga trabaho, mga tao dahil po bawal lumabas. Luto naman po ng luto ang mga tao ng kakainin, kaya po nagtaba ang panahon ng lockdown. Hallelujah. Sabi ni Sister Helpa, tama po. Amen. Kumusta ka po ba, Sister Helpa? Workers of God Road, mareklamo yung tao ng time na yun. Sa time natin, mayroon din. Totoo po yan. Nature na po ng taong magreklamo. Sorry, Lord. Hallelujah. Masarap yung pugo, binigyan ng Lord. Opo, nung pumabigyan sila ng Lord ng pugo, ang mga tao nagsuka naman. Dahil talagang dinamihan ng Panginoon ang pinababang mga pugo. Halos sayad sa lupa. Nagkarne sila ng pugo nun. Pero dahil po sa talagang nasabik sila sa karne, nagsukahan naman po sila. Hallelujah. Kasi ganun po talaga ang Lord. Binibigay niya sa balat yan ang napapala po natin. Kumusta po kay Darlene, Sister Darlene Logatok? Kumusta po kapatid? Amen. Sabi niya, maging kay Sister Rowena Molina. Amen. Hallelujah. Kay Brother Jonathan. Amen. Praise God. From Brother Jonathan and Sister Darlene. Amen. Hallelujah. Thank you kapatid na Darlene sa iyong big heart. Hindi ako maging kay sa Workers of God Truth. Big heart din po. Gandang gabi po everyone. Sabi po ni Pastor Meriel. Amen po, sabi ni Sister Helpa. Okay po. Amen. So, nabanggit ko na po yung pong kami po si Sister Rosa Corambis Remedyo. Shalom po, Pastor Alina de Maruga. Thank you po, Sister Rosa Corambis. Kumusta po kayo? Nawa po nasa mabuti kayong kalagayan, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Bawat isa po ay kilala ng Diyos. Amen. Totoo po, kilala po tayo ng Diyos. Wala pong nalilingid sa kanya pong kaalaman dahil sa po ang may likha po sa atin. Amen po, sabi ni Sister Darlene Lugatok. Amen. Hallelujah. Sino pa po ang kasama natin? The truth set us free. Nagkakagulo na, pero God is still in control. Totoo po, dahil kahit na po, ang tao lang po ang nakakagulo, pero ang Diyos po, siya po ay nasa kalmateng presensya, katulad po noong pong magkaroon po ng malakas na uno sa gitna ng dagat kasama ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, Guro, hindi ka ba natatakot? Natutulog ka pa rin, lulubog na tayo. Pero sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Kayong mga walang pananampalataya. Hallelujah. Gandang gabi mga kapatid. Kauwi lang galing sa Lamay. Ay, si Pastora Mariel ito. The truth set us free. Good evening po, Pastora. Hallelujah. Blessed evening po sa lahat, sabi ni Sister Darlene. Good evening po kay Maria, Sister Maria Teresa Rivera. Gandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Pastor. Good evening po, Sister Maria Teresa Rivera. Alam ko to, taga Batangas City, si Sister Maria Teresa. Happy po ni Sister Rowena. Amen. Hallelujah. So, pwede pa tayong magtawag ng ating kasama. Sabi ni Sister
Ay, mahina ang signal ni Sister Lucy. Salamat sa Diyos sa buhay niyo po. Pastor Alina, God bless po. God bless din po. Salamat din po sa buhay ninyo, sa pagsama niyo sa akin, mga kapatid. Sa gabing ito. Hallelujah. So, mahihina ang signal. Oo nga po. Nag-iikat po ata ako kanina. Hallelujah. So, yun po mga kapatid. Yun lamang po ang maiiwan po natin sa gabing ito. Na God is in control. God is in charge. Siya po ang may hawak ng buong sangkalagitan at buong kalupaan. Kaya po ano man po ang mangyari, basta po alam natin, as long as alam natin na tayo po ay nasa presensya at kandili ng Diyos. At tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam natin na itatawid niya tayo doon po sa atin pong pupuntahan. Hallelujah. At habang tumatawid tayo, normal po kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan kailanman. Dahil ang Diyos po, hindi po katulad ng tao kapag nangangako, kasi po ang tao po ay mayroon pong hangganan ang kakayanan para tuparin ang kanyang mga pangako. Hindi man po nais ng tao na siya po ay magtalusira sa kanyang pangako, pero dahil po siya po ay may kakapusan ang kanyang pong kakayanan para makatupad, ay sabi nga, hindi po siya nakakatupad sa kanyang pong mga sinasabi kahit gustong-gusto niyang tuparin. Pero ang ating Diyos po, lahat po ng kanyang sinabi ay kanya pong ginagawa. Amen. May mga bagay lamang po talaga na ginagawa ang Diyos na kahit po ano pong saliksik ang gawin natin, hindi natin malaman bakit nangyayari ang lahat ng ito o bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na hindi natin masaliksik sa banal na kasulatan ang kasagutan. Nangyari na po ba yun sa inyo na kahit anong panalangin, hindi mo malaman, Lord, bakit ganun? Bakit mayroong, saan galing to? Bakit may ganun? Ang sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na nasulat ay inihayag para sa atin at upang sundin natin, ngunit yung mga bagay na hindi nahayag ay para sa Diyos at mananatiling lihim para sa Kanya lamang. Amen. So, napakarami po ng mga pangako ng Panginoon para sa atin, yun po ang atin pong diskubrihin. At dahil doon, ang kapayapaan po ng Diyos ay atin pong mararanasan at mag-uumapaw sa atin pong mga puso. Hallelujah. So, God bless po, Pastora, mga kapatid. Thank you po, Sister Lucy, at thank you po sa lahat ng mga sumama po sa atin sa gabing ito. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin at atin pong hingin ang basbas ng ating Diyos. Hallelujah. Lord, sa iyo, Lord God, na makapaghahawak ng aming buhay. Hallelujah. Ay tanggapin po natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsama ng kanyang banal na Espiritu, at ang hindi nagmamaliw na pagpakikipisan ng kanyang pong banal na Espiritu at ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin ay ating maranasan ngayon at magpakailanman habang tayo'y nabubuhay. Kapayapaan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, tanggapin natin ang kapayapaan. At sa gabing ito, sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, pagtulog sa gabi, bantayan tayo ng kanyang libo-libot panananghel habang tayo'y namamahinga. At bukas ng umaga, ibangon muli tayo ng Diyos na may kalakasan at mabuting kalusugan upang magamit po natin sa buong araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all po, and to God be all the glory. Hallelujah. Bye-bye. Ilang minute ako? Sorry.